graduate ka na dito sa mundo, or even hindi ka pa gumagraduate, people are saying good things na, wow, yung buhay ng taong yan ay isang pagpapala. Na-inspire ako sa buhay niya dahil sa pagsunod niya sa Panginoon. So ang tanong, sino ba yung matuwid sa harapan ng ating Panginoon? Una, Galatians 3 verse 6 and Romans 4 verse 3. Galatians 3 verse 6. Ang sinasabi po dyan, isa lang po sinasabi dyan. Ito po ay patungkol sa ating lolo Abraham. Abraham believed God, and it was credited to him, or it was accounted to him as righteousness. Una-una, si Abraham po, tulad din po niya tayo, hindi po siya perfect. Si Abraham po, hindi po siya perfect. Meron din po siyang mga pagkakamali. In fact, binigyan siya ng Panginoon ng pangako nung siya ay 75 years old. Binigyan siya ng Panginoon ng pangako na siya ay magkakaroon ng anak. Ngayon, nagkaroon na ba siya agad ng anak nung taong yon? Hindi pa. Kung babasahin ninyo, nagkaroon siya ng anak nung siya ay edad 100 years old. Yan. Uso pa ba yan sa atin ngayon? Wala nang umaabot ng ganun, bihirang-bihira na. So, ilang taon yung paghihintay niya para sa pangako ng Panginoon? From 75 years old to 100 years old, ilang taon? 25 years yung kanyang hinintay para tanggapin yung blessing ng pangako ng Panginoon. And yet, bago dumating ang 25th year, nung ika-10th year na ng kanyang buhay matapos mula nung kanyang tinanggap yung pangako ng Panginoon, ano nangyari? Nainip? Diba? Nainip sila ni Sarah. Kumbaga sa ba't wala pa yun? Baka hindi naman talaga through Sarah. So nung ginawa ni Sarah, pinabuntis niya kay Abraham yung kanyang handmaid, yung kanyang assistant, kumbaga. At doon nga ipinanganak si Ishmael. So nainip siya, pero hindi yun yung promised son ng Panginoon. So sa pagkakataong yun, nagkamali si Abraham. So, in short, Abraham is not perfect. Pero bakit? Sa verse na ito, he was counted as a righteous person before the Lord. Naging matuwid si Abraham sa harapan ng Panginoon. Bakit? Dahil siya'y humakbang ng pananampalataya sa Panginoon. He believed God. Because Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. So para maging matuwid tayo sa harapan ng Panginoon, kinakailangan natin ng isang pananampalataya. Pananampalataya na may lubos na pagtitiwala at pagsunod sa Panginoon. A faith with total obedience unto the Lord. Amen. Yung pananampalataya na hindi basta lang, Lord, nagsisimba ako, naniniwala naman ako sa iyo, Panginoon. O Panginoon, nagpe-pray naman ako sa iyo palagi. No. It's a faith with total trust and obedience. So tanungin natin yung sarili natin. Are we really obeying the Lord? So, kailan yun? When the Lord tested Abraham. Abraham, ialay mo ang iyong anak. Imagine, 25 years of waiting. 25 years naghintay. Ipinagkaloob ang pangako ang anak at pagkatapos ng sabi ng Panginoon, ialay mo siya sa akin. Baka pag tayo po yung tinesting ng Panginoon ng ganun hindi natin magagawa yun. At nung mga panahong yun, yung pag-aalay sa Panginoon, ang ibig sabihin, anong gagawin? Papatayin yung alay, susunugin at ihahandog sa Panginoon. So alam ni Abraham na yung inuutos sa kanya ng Panginoon ay kailangang patayin ang kanyang mahal na anak na si Isaac. Ngunit, nung sinabi ba yun ng Panginoon sa kanya, nagdalawang isip ba siya? Sinabi ba ni Abraham, hey Lord naman, bakit naman ganun? Binigay mo nga sa akin. Tapos ngayon, inuutosan mo kung ialay sa'yo.
at patayin siya. Wala pong ganon. Abraham followed the Lord. Abraham, mas magandang salita, obeyed the Lord. Hindi lamang po yun. Pangalawang pagkakataon, just read it, no? Assignment yun na lang, Genesis chapter 12, verse 1. Nung inutusan ng Panginoon si Abraham, umalis ka sa iyong kinalalagyan at ituturo ko sa iyo kung saan kita dadalhin. Hindi alam ni Abraham kung saan siya dadalhin ng Panginoon, and yet, he said, yes, Lord. And yet, he obeyed the Lord. Ganon din ba tayo? Dahil yun yung pananampalataya. Hindi mo alam kung saan, ano yung papagawa kaya sa'yo ni Jesus? Ano kaya yung pinapagawa sa'yo ni Jesus? Susunod ka ba agad? O kailangan pakita mo pa yung future? Lord, ipakita mo muna sa akin bago ko sumunod. And yet, Abraham followed the Lord with faith, obeyed the Lord. Pag sinabi sa'yo ng Panginoon, anak, sumunod ka sa akin. Iwanan mo ang kasalanan. Iwanan mo ang mga bisyo na yan. Sumunod ka lang sa akin. Nagdududa ka ba? Sinasabi mo ba na, Lord, kasi baka pagtawanan ako ng mga barkada ko. Lord, baka kasi pagtawanan ako ng mga kabag-anak ko. Sabihin, nagbo-born again ako. No. Pag sinabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin meron kang buhay na walang hanggan. Will you obey Him with faith? And like Abraham, hindi niya alam Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng Panginoon, and yet, he obeyed. That's why righteousness was credited to him. Kaya po siya nabilang na matuwid sa harapan ng Panginoon. Amen? So dito, kailangan po may lubos na pagsunod sa Panginoon. So yung pong unang katangian ng tao na righteous before the Lord, believing the Lord, and with total obedience unto the Lord. Pangalawa, ang taong matuwid sa harapan ng Panginoon, the righteous man leads a blameless life. He's a person who walks in integrity. Proverbs chapter 20 verse 7. Ano pong sinabi dito sa Kawikaan 20, talatang 7? The righteous man leads a blameless life. Blessed are his children after him. Ang sabi po dyan, yung matuwid sa Panginoon, siya ay nabubuhay ng buhay na alin, na walang kasalanan. Matuwid, lumalakad ng nasa katuwiran ng Panginoon. Sa sarili po natin, hindi po natin kaya yan. Amen? Hindi natin kaya sa sarili natin. Ngunit, syempre, kapag tayo sumunod sa Panginoon, and we just surrender our lives to the Lord Jesus Christ, then and only then, magkakaroon tayo ng kakayanan, ng kalakasan, na humakbang ng pagsunod sa Panginoon. At ano po sabi dyan? His children are blessed after Him. Alam niyo po, kapag tayo ay lumakad ng pagsunod sa Panginoon, blameless, ibig sabihin, kahit nandiyan yung temptation ng kasalanan, dun sa heart mo, nag-hold ka sa Panginoon na, Lord, ayoko nang gawin ng kasalanan. At naging tapat ka sa Panginoon, alam mo, i-bless ka ni Jesus. Amen? I-bless ka ni Jesus basta walang halong kasinungalingan, walang halong kalikuan, yung lahat ng gagawin mo sa buhay, i-bless ka ni Jesus. At hindi lang ikaw, pati yung mga susunod na generations after you, pati ang mga anak mo pagpapalain ng Panginoon. Amen? Pati mga anak mo pagpapalain, imagine, Abraham followed the Lord, obeyed the Lord. Bless ni Lord? Amen. Sinong anak? Isaac obeyed the Lord. Bless ni Lord? Yes.